We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Ating welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, mga cell group members natin at ganoon din lahat ng mga tatay at nanay, mga kabataan na nasa kanilang mga tahanan ay welcome and good morning po sa lahat na nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganoon din sa ating mga kapatiran na sa abroad, nasa different nation. Ating welcome po ang ating mga leaders, ating mga cell group members, disciples, mga disciples natin, ang mga invites, lalo na yung mga invites natin, no, kasama sa abroad at dito po sa Pilipinas, ay welcome po natin. Yung mga faithful worshipers, ay welcome po kayong lahat. Every Sunday na kasama natin sa ating online simbahay. At isang pribilehiyo muli na tayo ay malaya na samba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan because we believe God cannot be confined in one location, in a certain place. God is everywhere. At ang online platform ay ginagamit ng Panginoon upang ikalat ang kanyang mga salita dahil malapit na siyang dumating. And we really praise God kasama namin kayo na nampalataya sa Panginoon. Sa oras na ito ay mga faithful worshipers kasama natin ngayon sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Even we are in different location, different places, but we focus only in one God. Simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa lakas at the same time sa biyaya na aming naranasan mula sa iyo sa mga nakalipas na araw, sa pag-iingat mo sa amin at sa aming pamilya. Salamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin. At dalangin ko sa umagang ito, continue to minister in the midst of us through online platform. Though we are in different places, but we believe your power is unlimited. Hindi ito, Panginoon, nagagapos sa isang lugar lang. At ito'y nangyayari through online platform, ginagamit mo ito to bless all your people. Lahat ng mga pinili mo ay maabot ng iyong mga salita. I pray blessing to all of us today sa lahat ng mga worshipers na kasama namin ngayon. Sa namin pinagkatiwala ang lahat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sabay-sabay po nating damhin ang mga mensaheng ito dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, always, always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. You're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, He will
Jesus be the center of our church. Jesus be the center of this church. Yes, Lord. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Oh, Jesus, all together now. Jesus, Jesus, there's power in the name. Jesus, salvation in your name. Jesus, there's power in your name. Jesus, there's glory in your name. Jesus, let's declare. Jesus, Maraming salamat sa mga mensahe na pinangunahan ng CGS Philippines. At sa umagang ito, mga kapatid, ating ihanda ang ating mga notebook, mga ballpen po natin, at higit sa lahat ang ating mga Bible. No? May mga Bible tayo sa gadget natin, gamitin ninyo po yan. At ano man ang hawak ninyo, mga kapatid, na salita ng Diyos, yan ay may kapangyarihan kapag sinasagawa natin sa buhay natin. Kaya naway focus tayo. This is the time for God. This is a holy time. At don't allow yourself na ma-disturb sa mga nasa paligid po natin. Ito ay holy time, holy day, and nasa holy place kayo, nasa inyo kayong mga tahanan. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan makikita sa Matthew 6:24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. In Matthew 12:30, he who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. Napaka strong ng mga verse na binasa natin ngayong umaga, mga kapatid. Nilatag na ni Jesus Christ ang nais niya na makita sa atin. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan, mga kapatid, our theme for today, no middle ground. That is our theme. No middle ground. Ang taong balimbing ay walang paninindigan at di maasahan.
walang tamang pag-iisip. At tandaan natin, si Jesus nagsalita dito, pinakita niya walang neutral or middle ground sa kanya. Ipapaliwanag natin ito para maintindihan natin. Hindi mo pwede akapin ang mali at tama. Kapag mali ay mali, pag tama ay tama. Ibig sabihin, si Jesus is not a compromiser person. Ang taong tango lang ng tango ay wala kang maasahan dyan. May kilala akong ganyan na dati kong kasama. Pagkausap niya mga maling tao, tango lang siya. Pagkausap niya mga tamang tao, tango din siya. Kumbaga lahat sa kanya okay. At hindi magandang kasama yan. Dapat we must identify ourselves saan ka ba dapat tumatayo. At ito ay mahalaga. Hindi po pwede na umaayon ka sa mali at umaayon ka din sa tama. Ibig sabihin, hindi mo pwede akapin ang Diyos at si Satanas. Hindi pwede yon. There is no middle ground. Hindi mo pwede akapin ang impyerno at langit. Kaya ang Bible may dichotomy ito. Dalawa lang ang pinapakita dyan. And you choose only one. There is no middle ground. Kaya walang langit, purgatorio, impyerno. Langit at impyerno lang. Kasi ang iba naniniwala, kahit masama kang tao, doon ka muna sa purgatorio. Ipupurgahin ka muna doon. No, pinipurge ka. Tapos may magpipray sa iyong kamag-anak mo na iahon ka sa purgatory para mailapit ka sa langit. May palakasan pa, no? May corruption pa rin. Pero that is a wrong teaching. There is only heaven and hell. Kaya dual ang Bible. Tandaan po natin yon, mga kapatid. Kaya ito yung mahalaga na makita natin. Si Jesus Christ nag-declare. Nag-declare siya sa Matthew 6:24. Kung mapapansin po natin, ibig sabihin, para sa Kanya, you have to decide for yourself. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Yun ang isa sa mga strong statement ni Christ na pinakita ni Jesus, isa lang ang iyong bigyan ng pagpahalaga sa buhay. No compromise, no middle ground. At the same time, magagawa lamang ito ng isang non-pleaser person. Hindi mo piniplease ang Diyos at si Satanas. Isa lang dapat ang ating panindigan. Kung kay Satanas ka, doon ka na sa Kanya. Kung sa Diyos ka, doon ka sa Diyos. At dapat yan ang galaw natin as we live here on earth. So there is no middle ground, meaning, number one, it's either you are in the side of God or in the side of wealth. God or wealth. That is in Matthew 6:24. You cannot serve God and wealth. It's either you will devoted to one and despise the other. So hindi mo pwede pagsabayin na naglilingkod ka sa Diyos, minamahal mo naman ang kayamanan. Ibig sabihin, there is no middle ground. Isa lang ang dapat mo piliin. Hindi ka pwede sa gitna. You embrace wealth, you love wealth, at the same time you love God. So, na-violate natin ang Bible. Sinasabi ng Biblia, alam natin yan that our purpose is what? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ibig sabihin, the whole being of us, mga kapatid, ang isa lang sa biblical na mamahalin natin, higit sa lahat, is our God. Mahal mo yung asawa mo, mahal mo trabaho mo, pero higit na mahalin mo ang Diyos. Ang masama pa, ang minahal mo, walang kabuhay-buhay, kayamanan. Kaya the love of money is the root of all evil. Ibig sabihin, we need wealth, but we don't love the wealth. Iba yon. Ginagamit mo ang yaman o kayamanan na meron ka, pero hindi mo yan minamahal. Gamit yan eh. Hindi mo dapat minamahal ang gadget mo, property mo. Ginagamit mo yan
para sa pag-advance ng kingdom of God. Bahay mo, ginagamit mo sa cell group. Sasakyan mo, ginagamit mo sa mga conference. Ang wealth mo, ginagamit mo para ma-reach out ang mga tao sa mga iba't ibang lugar. At the same time, nag-i-invest ka sa mga tao para mailapit mo sila sa Panginoon. So mapapansin natin mga kapatid, isa lang ang dapat mong pahalagan sa buhay. Either God or wealth. Isa lang ang dapat mong mahalin. Kaya nga, tandaan natin, minsan may nagpapa-counsel sa iyo. Gusto mo i-please yung mga taong nagka-counsel sa iyo. Sinasabi mo na, nakita ko pareho kayong mali. Pero isa lang dyan ang mali. At the same time, may mga tao na same times, neutral ako eh. Ang mga taong neutral, walang paninindigan. Nasa neutral ako eh. Ayaw niyang may magalit sa kanya. No? Tandaan natin, si Jesus Christ, kung puti ka, puti. Kung itim ka, itim ka. Hindi mo pwede pagsamahin ang puti at itim. Dapat ang isang disciple may prinsipyo sa buhay na galing sa salita ng Diyos. Hindi po pwede na kay Lord naman ako kahit hindi ako mag-church. Hindi tanggap ng Panginoon yan. Ang Diyos naman maunawain kahit hindi naman ako magbasa ng Bible. Dami ko kasing ginagawa sa bahay. Hindi sa Diyos ang ganyang pananalita. Ibig sabihin, if you are in the side of God, you prioritize God, prayer, devotion, then you work sa iyong pamilya. Doon ka magsimula magtrabaho. So, ang mga rason na hindi naman, ibig sabihin, hindi ka tanggap ng Diyos kahit hindi ka mag-church. Naunawaan naman ako ng Lord eh. Alam mo naman, may pamilya ako, may trabaho ako. Pero sa Diyos ako. Mali din yon, mga kapatid. Tapos hindi ka sumusunod sa leader mo. Pero sa Diyos ka. Hindi yan acceptable kay Lord. Sa iyo, acceptable yon. Pero wala yan sa Bible. Ibig sabihin, wala ka ng panahon sa Lord, even Sunday, wala ka ng day off, kasi gusto mo magkamal ng malaking pera. It's not for God. Ibig sabihin, you really love wealth. Kaya nga, dito makikita natin, no middle ground, either you choose God or wealth. Yun ang dapat maintindihan po natin. Halimbawa, tandaan natin ito mga kapatid, bakit ko sinasabi ito? Bakit may mga taong until now natatakot, nababalisa sa future nila? May mga tao na walang security ang pakiramdam sa buhay nila. May mga tao na they play God. So, merong puno ng takot, pangamba, pag-alala. Pag ititrace mo yon ang pinakaloob ng puso nun, nagtitiwala kasi yan sa pera, sa yaman na meron. Kaya may takot. Baka manakaw, baka mawala, baka mamatay siya. Hindi naman niya madadala yung kayamanan niya. Kasi ang tiwala niya, nilagay niya sa kanyang yaman. At sa kanyang sariling kakayahan. Alam niyo ba, nais mo magkaroon ng kapayapaan, kapanatagan, at the same time, isang buhay na walang takot, wala kang takot, panatag ka, every day you live a simple life, wala kang pangamba. Alam mo bakit? Isa lang ang pinanghawakan mo sa buhay. Isa ang pinagkatiwalaan mo sa buhay. You trust God. No? Ibig sabihin, you lean not on your own understanding, but you trust God with all your heart. Nagtitiwala ka sa Diyos. Tandaan natin, ang taong nagtitiwala sa Diyos, sinasabi niya, God is my refuge, God is my strength, God is my life. Ibig sabihin, if God is your refuge, siya ang tanggulan mo, siya ang lakas mo, every day there is no fear. Every day there is no worry even though you have a problem. Ang mali ng karamihan, sa Diyos ang isip niya, pero ang sandigan niya, wealth. Biro mo, wala ka na sa discipleship, wala ka na sa cell group, wala ka na sa pagsamba sa Diyos. Hindi ka nakakarating kahit alas 6 ng umaga. Hinahabol mo ang wealth. Ibig sabihin, alipin ka ng yaman o kayamanan o salapi.
Tandaan natin, if you really trust God, ibig sabihin, kung ang buhay mo, Diyos ang umahawak, pinagkatiwala mo yan sa Diyos, sa oras na ito, buong pamilya mo kasama ngayon, nakikinig sa salita ng Panginoon. Sa oras na ito, buong angkan mo kasama dahil ang Diyos nagbibigay ng buhay. Diyos nagbibigay ng lakas. Ang Diyos nagbibigay ng direction sa buhay natin. That is why sabi ng Panginoon, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other. Hindi pwede ang isang lalaki, dalawa ang kanyang nililigawan. Gusto niya ng isa, gusto niya rin yung isa. May date siya sa isa, may date din doon siya sa isa. Ganon din yung mga babae. Ngayon, baliktad, may mga babae ganyan. No? Meron siyang gusto sa isang lalaki, gusto niya rin yung isa. No? Ibig sabihin, hindi yon ang disenyo ng Lord sa atin, mga kapatid. Ibig sabihin, isa lang ang iyong dapat bigyan ng pagmamahal. At walang iba kundi ang ating Diyos na nagbibigay ng buhay, nagsusupply ng ating mga needs, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng direksyon, ng kinabukasan. Hindi kayamanan ang nagbibigay sa atin ng kinabukasan. We must focus to the blesser, not the blessing. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala. At yung mga wealth na meron kayo, ano man yan, pera, salapi, kwarta, instrumento yan, biyaya ng Diyos yan, pero hindi mo dapat yan sandigan ng buhay mo. Hindi yan nagpapa-extend ng buhay. Ang nag-extend ng buhay sa atin ay ang Diyos natin. That is why there is no middle ground. Sa iyong pananampalataya, Diyos lang. Sa iyong kalakasan, Diyos lang. That is why you pray hard. You ask guidance for God. Meron ba dito nagpipray sa kayamanan niya, Lord, increase my wealth? O kaya, wealth, increase. Tingnan nyo, Diyos pa rin tinatawag ng karamihan sa atin. Pero ang Diyos tinatawag mo, pero puso mo doon sa kayamanan. At yun ang Diyos na nagagalit siya sa atin. Diba? Ginagamit natin siya dahil lang sa material things. Dapat ang puso natin, pag tiningnan yan, nangingibabaw dyan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kahit mayroon ka o wala, hindi ka nagbabago ng momentum mo sa paglilingkod kay Lord. Kaya tandaan natin, malalaman mo kapag pawala na ang momentum ng isang tao at marami na siyang tinatawag na mga, kumbaga, dahilan, is because siya ay tinakluban na ng pagpapahalaga sa kayamanan. Kaya maraming nalunod sa pagsusugal, online games. Maraming nabaon sa utang. Kapag mali kasi ang priority, hindi ka magtatagumpay. There is only one priority na tama. Walang iba kundi ang ating Diyos. Ang Diyos magbibigay ng wisdom sa iyo, paano mo gamitin ang salapi na hawak mo. Ang Diyos magbibigay ng guidance sa iyo, paano ang tamang pamumuhay. Through His Word. Ibig sabihin, hindi mo pwede akapin ang dalawa. Kasi sabi dito, you cannot serve God and wealth. Hindi mo pwede akapin ang dalawang yan. Isa lang ang dapat mataas sa iyo. Kaya pag Sunday, sarado ang iyong tindahan. Sarado ang negosyo mo pag Sunday. Kasi mahal mo ang Diyos. At ang gumagawa niyan, hindi naman nalulugi sa negosyo nila. Ang gumagawa niyan, hindi naman nagsara ang kanilang business. Why? Kasi ang Diyos ang nagpapaunlad ng negosyo. Ang Diyos ang nagpapaunlad ng buhay natin. Pero kapag ang Lord nineglect mo, anytime pwede mag-collapse yung mga businesses, mga negosyo na meron tayo. Tandaan natin, nagkamal ka nga ng maraming pera, may sakit ka naman. Kita nyo mga kapatid? Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbibigay ng kalusugan sa atin. Kaya ka naging healthy para makapaglingkod ka sa Kanya. Hindi ka naging healthy para mahalin mo ang pera. Ibig sabihin, we cannot serve God and money. Mga kapatid, ang mga taong may pagmamahal sa pera,
Gusto pa dumami, kaya nagsusugal. Tumataya sa loto, nandadaya sa kapwa. May mga transaction na scam. Kaya may mga scammers. Kaya minsan may mga Kristiyano na bubudol din. Kasi gusto pa mag-aspire ng more. Alam nyo ba marami akong kilala? Hindi lang nila kinukwento. Marami na budol. Hindi lang thousands, hundreds of thousands. Bakit? Kasi if you love money, pwede ka maloko. Pwede ka lukuhin. Kasi you want more. Di ba? Pero kapag sa Diyos ka, madidiscern mo na agad ang scammer. Lalo na sa online, isang pindot mo lang, pwede ka na ma-scam. Pero mo sa online, meron nagpapautang ng thousands, hundreds of thousands. Akala mo makaisa ka dyan. Pag pinindot mo yan, ikaw ang mababaon sa utang. So nakita nyo, kasi ang tiwala mo doon, akala mo ang pamilya mapapatakbo sa pera. Ang pamilya, pinapatakbo yan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang salapi, ginagamit lamang yan, masustain ang pamilya natin. Masustain ang buhay natin. Makakabili tayo ng, makapag-sustain ng life natin. Pero ang totoo talaga na nagpapahaba ng buhay, ang Diyos. Hindi ang wealth. Marami na mamatay dahil sa sobrang nakapokus sa salapi. Nagkakasakit. Hindi na nagpapahinga. Hinahabol ang salapi hanggang sa nagkasakit na. Kumikita ng malaki, may cancer naman. Puno naman ng problema ang pamilya. Nag-aaway dahil lang sa kayamanan. Kita niyo mga kapatid, ang pamilya na ang Diyos ang una, payapa ang loob ng pamilya. Pero kapag ang pamilya sa lapi, ang pinakagitna, rambol yan sa loob ng bahay. Biro mo, nag-aaway kayo dahil lang sa pera. At kahit lahat nagtatrabaho na sa pamilya nyo, kapos pa rin kayo. Hindi kasi ino-ona ang ating Panginoon. Hindi ino-honor ang Diyos. Ino-honor minsan ang wealth, but God ay hindi na dinidishonor ng God. Alam nyo ba pag hindi tayo naglaan ng kahit man lang isang oras sa loob ng isang linggo, actually ang one day is for the Lord. Pero tayo, 1 hour mahigit lang, or 2 hours mahigit ang ilan. Pero iba, hindi pa natatapos yan. Hindi pa tapos ang preaching, umaalis na. Ninanakaw pang oras ng Panginoon. Ibig sabihin, 1 day is for the Lord, pero 1 hour, feeling mo, isang araw ka na. Kita niyo, mga kapatid? Ang feeling ng iba, 1 hour, mahigit tayo rito, 1 hour or 30 minutes or 40 minutes, 1 hour, 40 minutes. Feeling mo, isang araw ka na kay Lord. Pero sa totoo lang, kukunti lang ang oras natin kay Lord. Pagsamahin mo yung cell group mo, morning prayer mo, sa iyo pa rin ang 24 hours. Hawak mo pa rin yun. Bawasan natin ng 2 to 3 hours yan for the whole week. Sa iyo pa rin ang mahabang oras. Kaya tandaan po natin, hindi totoo ang mga nag-e-excuse. Mga sinungaling talaga yun. Walang pag-ibig sa Diyos yun. Yun ang mga taong nasa neutral ground na sinasabi nila, sa Diyos daw sila, pero mahal din nila ang kayamanan, mahal nila trabaho nila. Pero ang Diyos ginagamit din nila kasi takot din sila mamatay. Pero kung isipin po natin, if you are in the side of God, you are faithful in prayer, in reading the Word, in cell group, in winning soul, in discipleship. Kaya pagsamahin mo yan, 5 oras yan sa isang linggo, ikaw pa rin ang may mas malaking oras na hawak, mga kapatid. Kaya masasabi po natin, ang Diyos nag-declare ng war dito. No one can serve two masters. Ibig sabihin, if you are in the side of God, you live for God. Kapag you are in the side of wealth, subukan mo, bigay mo buhay mo dyan sa kayamanan mo. Kapag nagkasakit ka, Diyos pa rin tawagin mo. But wealth cannot extend your life. Tandaan natin yon, mga kapatid. Kaya, it's either you choose God or wealth. Yun ang dapat nating makita sa umagang ito. Are you in the side of God or in the side of wealth? Katulad ng isang mayamang hangal. Walang Diyos ang bibig niya, puso niya. Nagano siya, nag-reserve ng pagkain. For so many years, nag-reserve siya ng marami para sa sarili niya. Hindi nakita ni Lord na ino-honor siya, kinuha buhay niya.
Tandaan natin yon, mga kapatid. Kinukuha na ng Diyos ang buhay ng mga taong hindi naman napapakinabangan ng Diyos. Pero nag-i-enjoy sa mundong ito ng mga bagay na hindi gusto ng Lord. Kaya marami nang namamatay dahil marami na hindi ginagalang ang Panginoon. Mga kapatid, kahit mga mayayaman, hindi na kumikilala sa Diyos. Maganda yung mayaman ka na, may Diyos ka pa. Ayun. So, nakita natin ngayon, no middle ground. Number 2, mga kapatid, it's either you are in the side of light or darkness. So, dalawa lang palagi yan, makikita natin. Are you in the light or are you in the darkness? Actually, it's a metaphor. Pag sinabi light or darkness, ibig sabihin, you are in the side of God or in the side of evil. In the side of truth or in the side of falsehood. Ganon siya. Ibig sabihin, pag sinabi light, there is good, there is truth, there is righteousness, there is holiness. Pag sinabing darkness, there is rebellion, there is wickedness. That's the symbol of darkness. Kaya ang light nagbibigay ng direction, ang light nagbibigay sa atin ng malinaw na direksyon ng buhay. Subukan ninyo na maglakad na walang liwanag. Mga kapatid, mahirap, madilim. Nakarating ba tayo ng mga provinces? Minsan sa probinsya, pag naglakad ka, walang mga ilaw sa kalsada, matitisod ka. Nasubukan nyo ba na nasa darkness kayo? Mga kapatid, kukunin mo ang isang bagay, hindi mo makikita. You need flashlight. Di ba? Kailangan mo ng ilaw ng iyong gadget. So, ibig sabihin, pag darkness, there is no assurance. Walang assurance kapag nasa dilim ang isang tao. Marami namumuhay sa dilim. Walang assurance ang buhay, nangangapa. That's the picture of a person na in darkness. Ang taong nasa darkness, sabay lang siya sa uso. Ano ba uso ngayon? Yan, sumasabay siya sa uso, o sumasabay siya sa trend ng mundo. Kasi, that is the life of person na nasa darkness. Ang nasa ilaw, alam niya direksyon. Maliwanag na sa isip. Naliwanagan yung isip niya. He was enlightened. Ang mga nasa darkness, ang tingin niya sa mali, tama. Darkness pati ang kanyang kaisipan. That is why you cannot embrace light or darkness. Pansinin ninyo, hindi pwede magsama ang darkness at light. Katulad nito, nasa liwanag tayo ngayon. Walang dilim eh. Pag pinatay itong mga ilaw na papasok ang dilim. Kita niyo mga kapatid? Kaya ang tanong, sino nag-overpower sa iyo? Liwanag o dilim? Hindi mo pwede pagsamahin ang ilaw at ang dilim. Ang liwanag at dilim. Aalis ang liwanag kapag darkness ang aakapin mo. Aalis din ang liwanag o aalis ang manatili ang kadiliman kapag ayaw mo ng liwanag. Di ba? Parang katulad sa bahay natin. Sino dito ang gustong matulog na maliwanag ang ilaw? Merong ganon. So maliwanag yan. Sino naman ang gustong matulog na madilim? So madilim na madilim. Di ba? Papansinin mo, maobserbahan mo, umaalis ang dilim pag may liwanag. Di ba? Ngunit ang dilim mananatili pag wala ng liwanag. At isang metaphor yan kapag i-apply mo sa spiritual. Di ba? Hindi mo pwede akapin ang demonyo at ang Diyos. Halimbawa, pag ganitong oras, maka-Diyos ka. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, maka-demonyo ka naman. Hindi po pwede yun. Nagsusugal ka, nagmumura ka, nandadaya ka, naninira ka ng kapwa. Pagdating ng Sunday, maging banal ka na naman. Hindi po pwede na kinukutya mo, sinisiraan mong kapwa mo, nandadaya ka sa isang tao. Pero pag Sunday, banal-banalan ka.
Pag sa liwanag ka, Sunday until Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, you stay in the light. Hindi pwede na ngayon nasa liwanag ka, pero nanluloko ka pagdating ng Sabado, ng Lunes. Hindi po pwede yon. Nandadaya ka sa kapwa mo. Hindi nga alam ng company na born again ka pala. Alam nila, manluloko ka. Diba? Pagkatapos, pag Sunday, banal ka. Hindi po pwede yon. Hindi pwede, yun ay ibig ko sabihin, you cannot embrace light or darkness. In John 1:5, tingnan po natin. Ano sinasabi sa John chapter 1, verse 5? In Him was life, and the life was the light of men. 5. The light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Kita niyo mga kapatid? Sino yung in Him? Jesus Christ. Sa Kanya may buhay, at ang buhay ay liwanag ng mga tao. And in verse 5, at ang liwanag na ito, nagsashine in the darkness, at ang darkness did not comprehend it. Ibig sabihin, dumating ang light, si Jesus Christ, hindi siya makomprehend ng mga nasa darkness. Kaya tandaan po natin, kapag ikaw ay nasa light, hindi ka naunawaan ng mga nasa darkness. May mga kaibigan ka dyan sa Facebook. May kaibigan ka dyan sa, kumbaga sa face-to-face. Hindi ka nila binibigyan ng pansin kapag nag-share ka, kapag nag-abot ka sa kanila, OA dating mo. Kasi darkness nga sila eh. Na-darkened ang kanilang utak at puso. At kahit nasa loob ng church, may sumasama dyan na kunwari, sumusunod siya sa ginagawa ng church. Pero nag-o-oppose siya kapag siya ay gagamitin na. Kasi, hunyango. Tandaan natin, ito magandang example. Middle ground ang mga hunyango. Pag nasa dilim, hindi mo makita yan. Pag sa liwanag, nakikita mo rin yan. May ganyang klase ng hayop, mga kapatid. Kung saan siya sa kadiliman, gawain ng kadiliman ginagawa niya. No? That's a picture. Kapag siya ay nasa liwanag, gawain ng liwanag ginagawa niya. Yan ang klase ng hayop na hindi mo ay ma-identify. Kapag green ang isang halaman, nagdadamit din siya ng parang green. Ayon. Pag itim, makikita mo nakadamit din ng itim ang ganyang klase ng hayop. At ganon din ang picture ng tao ngayon. Mga kapatid. At kahit sa politika, maraming ganyan. Dati kaaway, ngayon kaibigan na. Kita niyo mga kapatid, maraming hunyango ngayon. Pero kapag ikaw tagasunod ni Kristo, tupa ka, hindi ka hunyango. Di ba? You don't compromise your faith. Pinaglalaban mo yon at kilala ka sa opisina na ikaw binago ng Diyos. Kilala ka sa work mo na you are a changed person, a transformed person. Ibig sabihin, you hate sin. Diba? Namumuhi ka sa kasalanan. Diba? Very clear yan. Sabi nga dito, in Him was life, and the light was the light of men. Mga kapatid. Kaya makikita po natin, Jesus is the light. No? Kaya tandaan natin, mga kapatid, si Jesus ang liwanag natin. Siya ang nag-shine sa buhay po natin. No? Like what I said, siya ang nag-i-enlighten, nagbibigay ng direksyon sa ating paglalakbay. And walang iba kundi si Jesus Christ. Siya rin mismo nagsabi, I am the light of the world. Siya mismo nag-declare na liwanag siya ng mundo. Kaya marami ngayon madilim ang kaisipan. Hindi niya tiyak na tama o mali ang sinasabi niya. Nadimlan. He cannot identify na ang sinasabi niya ba totoo o hindi. Kinuha lang niya sa opinion ng ibang tao. Kaya yun ang maganda kapag may batayan kang manual. Manual of all manual. Book of all books. And that is the Word of God.
Makikita ninyo mga kapatid. Kaya tandaan natin, kapag nasa light ka, there is truth. There is righteousness. No? Yun ang side na nasa light. Ibig sabihin, there is clear direction kapag nasa light ka. At hindi ka matitisod kapag nasa liwanag ka. Kaya alam mo na, lahat ng natitisod nasa dilim yan. Tandaan natin, nadimla ng isip. Kaya pag matitisurin ka, huwag mo pagmalaki. Matakot ka, naglalakad ka pala sa dilim. Mga kapatid. Sige, subukan nyo pumunta sa isang lugar na hindi nyo alam, tapos madilim ang lugar na yon, namalayan mo, nahulog ka na. Alam mo ba, darkness is a sign of bottomless pit. What is bottomless pit? Mga kapatid, isang malalim na lugar na doon inahagis ang tao sa malalim na kadiliman. Ang kadiliman is a picture of a demon, of evil, of Satan. Mga kapatid, bottomless pit, picture of hell. Ayan. So, any practices you do, hindi po pwedeng sabihin na kay Lord ka, nagtataya ka ng loto. Ginagawa mo darkness, di ba? Nagsisinungaling ka, pero nagpupuri ka naman sa Diyos. So, you cannot embrace both. Hindi mo pwede yakapin ang ilaw at liwanag. Ang tawag nun, ikaw ay hunyango. So, hindi mo pwede sabihin, neutral ako eh. I love darkness and I love light. So, walang neutral ground kay God. Kaya, pansinin nyo sa Revelation, kung basahin ninyo Revelation, hindi ko nabubuksan yun, ano? Nasa Revelation 3:16 yan. Ayaw ng Lord ng maligamgam. Binubuga niya yan. Diba? It's either you are hot or cold. Kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, malamig ka. Kung gusto mo maging mainit kay Lord, itudo mo na. Kung gusto mo maging malamig sa Kanya, gawin mo na. Pero ayaw niya ng maligamgam. Ayaw niya ng neutral na tao. Diba? Ibig sabihin, si Lord, nagde-declare na siya ng tinatawag, pagpapasyahan mo siya. Kaya si Lord, hindi siya nanghinayang ng tao. Either you leave God or you take God. Sabi niya, if anyone wants to follow me, di ba? Challenge yun. Kung sinong gusto sumunod sa akin, no, sabi ng Panginoon, take up His cross. Di ba? Deny Himself, take up His cross and follow me. Kita niyo mga kapatid? Hindi ka po pwede na susunod ka kay Lord, wala kang dadalhing hardship, wala kang bubuhatin na isang challenge sa buhay mo. Ayon. So, hindi easy go lucky ang pagsunod kay Lord, mga kapatid. There is challenge. There is accusation. May mga tao na i-challenge ka, akusa ka. Diba? May mga taong magkikritik sa iyo. Kaya nga, tandaan natin mga kapatid, hindi ka pwedeng sumunod sa Diyos na you are a compromiser person. Nagko-compromise ka. Diba? Na may mga baggages ka pang dala-dala, pero sumusunod ka sa Kanya. Still, we are not acceptable in the sight of God. Ibig sabihin, sinusunod mo ang light, pero gawain mo darkness. Ayon. Nasa panig mo ang Diyos, pero nakikita ng Diyos, ang gawain mo kadiliman. Ayon. Meron kang kalukuhan na ginagawa, may pandaraya ka sa kapwa mo, nagsisinungaling ka, at the same time, hindi ka naman nagsasabi ng totoo sa leader mo. Ayon. Kaya maraming sinungaling na sumusunod sa Diyos. At lumilitaw ang kulay nila. Bago sila mabisto, magle-left the group na lang sila. Ayon. Kasi you cannot contain the light. Masisilaw ka sa liwanag eh. Kaya kapag ikaw ay masasabi nating nagkukunwari lang, you cannot sustain na you are in the light. Pero if you are a true person, you like the light than darkness. Mga kapatid. Kaya ngayon, sinisegregate na ni Lord. Kapag liwanag ka, mamuhay ka na nasa liwanag. Speak the truth.
Walang pagkukunwari ka dapat kahit nag-iisa ka. You are true. You pray in private, then you pray in public. Ibig sabihin, you read the Bible in public and also you read your Bible in private. Yun ang nabubuhay sa light. Hindi ka nagbabasa lang pakitang tao. Talagang kahit nag-iisa ka, you are devoted with God. Kaya importanteng na makita yan sa buhay natin, mga kapatid. Kaya, hindi surface dapat ang service natin kay Lord. Hindi pakitang tao lang siya. Kasi ang Diyos, gusto niya mga totoo ang sumusunod sa Kanya. Kaya dapat maintindihan ninyo ito, mga kapatid. Light or darkness, saan ka dyan? So, ma-identify natin, nabigyan ko kayo ng example, if you are in the light, for the whole week, you're doing the life who is in the light. Ang pamumuhay mo, pamumuhay na nasa liwanag. Di ba? Totoo kang nagdi-devotion, totoo kang nagpipray, totoo kang nagsi-cell group, totoo kang nagwi-win soul. You are in the light. Totoo kang sumusunod sa leader mo. Hindi po pwedeng na patago-tago ka. Na sometimes you are in the light, sometimes you are in darkness. Ang tawag niyan, dancing light, mga kapatid. Ang tawag niyan, patay sindi na ilaw. Kapag nasa ilaw ka, stay put. Nananatili kang nag-iilaw. Kasi, ang ilaw sa buhay mo, si Kristo Jesus. Mga kapatid. So, ibig sabihin, walang middle ground. No? Walang tinatago. Talagang hayag sa Diyos ang ginagawa mo. Na hindi mo tinatago ang pagbabago sa buhay mo. Na ang mga kamag-anak mo, pamilya mo, alam nila na transform ang buhay mo. Hindi ka nagtatago sa mga kaopisina mo na hindi nila alam. Alam nila sinungaling ka, pero yun pala, born again ka. Ayun, hindi po pwedeng ganon. Ibig sabihin, kapag you are in the light, even in your work, you don't compromise your work. Hindi ka nandadaya, hindi ka nanluloko ng kapwa. At tandaan natin, choose what is right. Ano ang tama? Tama na ang Diyos ang unahin. Tama na mamuhay tayo sa liwanag. Yun ang dapat nating panindigan. The third, so makikita ninyo mga kapatid, there is no middle ground. Life or death, mga ganon, di ba? You live righteous living or wicked living. Ibig sabihin, hindi mo pwede pagsabayin yung dalawa. Kasi hindi ka magiging fulfilled person. Magiging defeated ka palagi. At the same time, nadadaya mo lang sarili mo. So pangatlo, it's either you are in the Word or world. Ibig sabihin, saan ang kayakapin mo, Word or world? Ang word na sinasabi dito, dalawa tinutukoy, either Jesus Christ or ang salita na nakasulat, mga kapatid. Or kaya, ikaw ay sakop ng mundo. Ayon. Kapag nakayakap ka sa Word, which is the Lord Jesus Christ, humahawa ka rin sa Kanyang salita. Basahin natin ang John chapter 1, verse 1. Anong sabi sa John 1, verse 1? In the beginning was the Word. Si Jesus Christ ito. And the Word was with God, and the Word was God. Ayon. So ang word na tumutukoy dito, hindi yung nakasulat dyan sa Bible natin. Ang word na tinutukoy dito, si Jesus Christ. Siya ang tinutukoy dito. Kaya nga capital ang ginamit na word dito. Diba? Ibig sabihin, kapag kay Jesus Christ ka, there is right principles, guidance, and command written in the Word of God. So iba yung written in the Word of God na word kaysa word na tinutukoy sa verse 1 dito. No? Tumutukoy ito kay Jesus Christ. No? So dahil kay Jesus Christ, nakakonect din ang written word. At diyan tayo nanindigan ang prinsipyo mo, pananaw mo sa buhay, ang opinion mo base sa salita ng Diyos. Guided ka ng Word of God.
But you are not a worldly person. Hindi ka makasanlibutan na tao. May kaibahan yan. No? Kaya, makikita natin your desire in life, your principle in life, based sa word na ginagamit sa Bible, mga kapatid. Ibig sabihin, interconnected po to. So dito makikita natin ang salita ng Diyos, ang written word, no? Nagbibigay ng strength sa atin, nagbibigay ng guidance sa atin, nagbibigay ng transformation sa atin, yung written word of God. May written word of God ka na may Jesus Christ ka pa. Iwan ko lang kung hindi ka mapabuti niyan. Ibig sabihin, kapag hinayaan mong sakupin ka ng Panginoong Hesus at gabayan ka ng kanyang mga written word, then your life will never be the same again. Kikita mo, you have a good attitude, godly behavior, meron kang godly manners. You know why? You allow yourself to be saturated by the Word of God. The written Word of God, na sa likod nun, andyan si Jesus Christ. Siya yung tinutukoy sa verse 1 dito. No? Kaya hindi kayo magtataka, kapag ikaw ay nasa panig ng salita at ng salita ng Diyos, kalaban mo mundo. Because you are not already worldly person. Tingnan nyo ang John 15:18. Tandaan ninyo, kapag totoo ka na sa Diyos, may mga taong magagalit sa iyo. May magbaba sa iyo. Tingnan nyo, kapag nagsishare ka ng mga godly share, magsishare ka ng related sa Word of God, iniisnab ka ng mundo. And that's normal. That's normal. Mag-share ka ng kabastusan, yayakapin ka ng mundo. Pero hindi kayo dapat magsawa mag-share kasi pag nag-share kayo sa online platform ng mga 3 minutes bid ng mga Word of God, ang tumatanggap dyan, mga nagmamahal din sa Diyos. Pero yung umiiwas, ayaw niya nang nagsishare ka ng ganyan, namumuhay yan sa mundo. Gusto niya mga bastos, kalukuhan, mga karumal-dumal, ang gusto niyang makita. Ayaw niya ng makalangit. Yan ang mga tao na gusto ng langit, pero ang ginagawa, pa-impyerno. Yan ang mga nasa gitna, mga neutral na tao. Pero si Lord, napakatalino ng Lord. Ayaw niya ng middle ground. Decide if you are in the side of God, you live like Christ. If you are in the side of darkness, you live like demon or Satan. Ganun lang yun. Hindi pwede na si Satanas ay niyayakap mo, pati si Jesus Christ. Hindi po pwede yan, mga kapatid. That's compromising. Ano sabi sa John 15, verse 18? Ano sabi po dito? If the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. Kita niyo, mga kapatid? Kung si Christ nga nandito sa world dati, nagkatawang tao siya. Bilang Diyos, nagkatawang tao siya. Kinamuhian siya ng mundo. Diba? Ang accusation sa kanya, isa siyang kriminal, lahat na, false teacher, may accusation sa kanya kasi galit sa kanya ang mundo. So ganun din mangyayari sa mga sumusunod kay Kristo. If the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. Kaya kung sumusunod ka kay Jesus Christ, kamuhian ka rin ng mundo. Kaya huwag kayong magtaka na wala kang friend na mga tao diyan sa online o kahit sa face-to-face kapag nag-share ka ng gospel. Pero itong tandaan ninyo, mga kapatid, hindi ka talo diyan. Panalo ka. Kasi ang mga taong tatanggap sa mga sinishare mo, mapa-online man, no, ma-face-to-face, mga pinili yan ng Diyos. At ihatid yan ng Diyos sa iyo. Mga tao yan na nakatakda para sa Diyos. Pero yung mga nakatakda sa demonyo, talagang pagtatawanan ka. Eh, huwag kayo ma-discourage. Kahit nasa loob ng Kristyanismo, circle ng Christianity, may namumuhay pa rin dyan, galaw ng demonyo. Lalabas talaga yan, mga kapatid. Kasi hindi ka pwedeng nasa demonyo ka, pero nasa salita ka ng Diyos. Hindi po pwedeng panig mo si Satanas, pero nasa Diyos ka.
Iluluwal ng Panginoon yon, ibubuga ng Lord yan. Para lumabas ay kambing pala, hindi pala tupa. Ganon ngayon ang galawan. At tandaan natin, matindi ang salita ng Panginoon. Sabi dito sa 19, if you were of the world would love its own. But because you are not of the world, but I choose you out of the world, because of this, the world hates you. So nilalabas ka ng Lord sa mundo. Kaya nasa mundo ka, pero hindi ka namumuhay ng makamundo. Nakikita natin, nasa mundo ka, pero hindi ka mamuhay ng makamundo. Namumuhay ka based sa Word of God. Written Word of God. Diyan ka nabubuhay. Kaya dito nyo maintindihan na dinidikdik sa atin, balikan mo ang salita ng Diyos. Mag-aral ka, magbasa ka ng salita ng Diyos para hindi ka maligaw. Hindi ka ma-impluwensyahan ng mga toxic people. Dahil isa lang ang kailangang basihan ng tao ngayon is the Word of God. Hindi mga prinsipyo ng tao, hindi yung mga sinasabi ng kaibigan mo. Kapag may panindigan ka, kapag labag sa salita ng Diyos, hindi mo yan inaakap, mga kapatid. Kaya nakikita natin, dito, kamuhian ka ng mundo. Kaya saan ka? Sa salita ng Diyos, kay Jesus Christ ka, o sa makamundo? Diba? 1 John 5:4-5. Tingnan natin, another verse. Sa 1 John, tingnan natin ang 1 John chapter 5. Verses 4-5. Whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Kung sinong mga anak ng Diyos na pagtagumpayan nila ang mundo. Kayong mga nalunod na sa mundo, kinain na ng mundo, kinain na ng wrong barkada, kinain na ng bisyo, kinain na ng mga material things, hindi yan pinanganak ng Diyos. Hindi yan mula sa Lord. Ang nag-o-overcome ng word, our faith. Who is the one, verse 5, who is the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Sino magtatagumpay sa mundong ito? Ang mga nanampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Kita niyo mga kapatid? So if you are connected with the Lord Jesus Christ, the world cannot contaminate your life with sin. Because you are saturated with the Word of God. Ikaw ay pinuno ng salita ng Diyos. Kaya hindi ka kayang yakagin ng sistema ng mundo, ng bisyo, ng pita ng laman, ng material things. Kasi pinuno mo buhay mo ng salita ng Diyos. That is why the world hates you. Hindi ka nila maakay, barkada mo, nagagalit na sa iyo. Kinakantsawan ka na ng mga kaibigan mo, OA ka. Diba? Kasi allergy sila sa sinishare mo na Word of God. Pero pag hindi ka talaga sa Diyos, mamalayan mo, hatak ka na. Katulad ka na nila, kakulay mo na sila. Maraming ganyan. Even leader na may mga nawakan na lumabas, hunyango pala. Leader, discipler pa ngang iba eh. Iba nga, primary na nga eh. Diba? Nahatak pa ng mundo. So wag tayo tumingin sa position natin. Even pastor, mga kapatid. Kaya bantayan natin ang ating mga sarili. Ako ba talaga ay sa Diyos? Hindi po pwede ito. Kung ako'y sa Diyos, dapat hindi ko inaayunan ang galaw ng mundo. Nasa mundo ka, pero you are not worldly person. Nabubuhay tayo sa mundo, pero po pwede na ang salita ng Diyos ang nagpipreserve sa life mo. Hindi ka katulad ng mundo. Ayon. You overcome the world. Napagtagumpayan mo ang mundo. Hindi ka galaw taga-mundo. Galaw ka ng taga-langit na kahit dito ka sa world, pero ang ginagalaw mo, galawang langit. Hindi ka nagmumura, hindi ka nagsusugal, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nagsasyabu, hindi ka adik. Ibig sabihin, na-preserve ang kabanalan mo sa mundong indo. Hindi ka chismosa, hindi ka chismoso, hindi ka naninira ng kapwa. Hindi yung nakikinig ka ng salita ng Diyos, naniniwala ka naman sa chismis ng ibang tao.
Di ba? Hunyango yan, mga kapatid. Kaya tandaan natin, tupa ka, hindi ka hunyango. Ibig sabihin, you hate lies. Galit ka sa sinungaling. Galit ka sa mga gawaing masama. Dahil panig mo ang liwanag, panig mo ang salita ng Diyos, panig mo mismo ang Diyos sa buhay mo. There is no middle ground. And that is the message for today na dapat nating makita. Kaya sa ating pagtatapos, the way we live manifest our true colors. We cannot hide from God, and we cannot embrace both sides. Choose for yourself. Marami yan sa church. Maraming mga Kristiyano ang pangalan. Disciple ang pangalan. Pero makamundo ang ginagawa. At nakikita yan ng Panginoon natin. Kaya ngayon pa lang, umayos na tayo. Kasi pag namatay tayo, hindi pwede hatiin ang buhay natin, ang kalahating katawan sa langit, ang kalahati sa impyerno. Tandaan natin, pag nasa middle ground ka, pa-impyerno pa rin tayo niyan, mga kapatid. So dapat, kung ikaw ay pinili talaga ng Panginoon, nasa liwanag ka mamalagi. Hindi yung minsan gusto mo rin sa dilim. Naway ang mensaheng ito is a warning to all of us. Ng bawat isa sa atin, lalo nating pahalagahan ang pagsunod sa Diyos. Maging totoo ka, kapatid. Saang panig ka dapat. Manatili ka. At ikaw ang magpapasya sa sarili mo. Kung sa Diyos ka ba o sa demonyo? Kung sa panig ka ba ng ilaw o sa dilim? There is no middle ground. Sabay-sabay nating pakinggan ang mensaheng ito. Bulay-bulay natin ang mensaheng dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Raising up the broken to
raising of the broken to Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa paalaala mo sa amin na hindi mo tinatanggap ang mga compromiser people. Hindi mo tinatanggap, Panginoon, ang mga neutral people. Ang nais mo, O Lord, mga taong may decision making sa buhay. Mga tao na pinili ang liwanag, ang Diyos, at ang iyong mga salita. Ang mga taong pinili ang katotohanan,
pinipili ang tunay na daan, tunay na buhay. At nakita namin, Panginoon, dalawa lang sa mundong ito ang pwede naming pagpilian. In the side of God or in the side of Satan. In the side of evil or in the side of God. I pray, all of us, nasa tamang bahagi ng liwanag. Lahat kami, Panginoon, I pray sa oras na ito, ang mga anak mo, Panginoon, ay humawak sa tunay na daan, katotohanan at buhay. Walang iba kundi kay Jesus Christ. I-bless mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa oras na ito. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
God.